na lang pala. Okay po, sige po. So, ito po yung the topic is all about the power of network marketing. So, network marketing is a small business. Way back yung July 2018 po, nandito, isa po dito sila Richard DeVos and Jay Van Andel, 1959. Sila po yung dalawang tao na kilala pagdating po sa network, yung MLM. And then po, sila po yung mga successful na tao year 2020. Yung mga successful naman ng tao year 2021 dito kay Opti, sila naman po si Coach Gab, Coach Marie Chris, Coach Lester, Coach Hans, Coach Hercel, and Coach Mira, at marami pa pong sumunod sa kanila. So, next po is how to start network marketing. So, meron po ako ditong idinagdag. Step 1, sabi dito, know your why. To be successful in any business, what must first have and dream? Ano yung kailangan in order para maging successful ka sa sarili mo? So, una po, kailangan know your deepest why. Kailangan alam nyo yung ONDO, special training, yung tinatawag nating IPT, or yung DTS. Dapat as an Optimian, alam natin yon para tayo ay makapagsimula. And lastly, dapat alam natin yung makapag-attend na tayo ng team building training. Kasi po, ito pong team building training, this is the best training I attended. Kahit sa DepEd, nasa DepEd na ako, marami na akong mga trainings na napuntahan. It's either kahit po international. Ang training kasi namin sa DepEd is meron po kaming international training, meron din po kaming division, district, school. So lahat yon nakakapag-attend naman po ako doon sa mga ganong training. Pero I realize na yung training, yung team building ko dito kay Opti, talagang masasabi ko sa sarili ko na is the best talaga. Best training na napagdaluhan ko during that time. And next po, yung pangalawa is yung step 2, which is decide a goal. Pag sinabi natin decide a goal, ask yourself, tanungin mo yung sarili mo, what is your goal in life? Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo? Example, before I joined, diba, bago tayo pumasok kay Opti, naka-mindset na dapat sa sarili natin, pag binitawan natin yung silver package, which is 3,988, kailangan naka-mindset ka na sa sarili mo. Kasi ganun yung ginawa ko sa sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, once na binitawan ko itong puhunan na ito, sabi ko sa sarili ko, balang araw darating ka sa akin, sobra-sobra na sa amount na binitawan ko. So, luckily, sobrang blessed ako. Hindi talaga ako nagkamali. Sobra talaga po yung bumalik sa akin. And then po, sabi nga dito, decide a goal. After no, nakapag-decide ka na, mag-member ka na kay Opti, hindi pa dun po nagtatapos yung mga responsibilidad natin. Dapat handa ka rin harapin yung mga mahihirap na pwedeng ma-encounter mo during nag-Opti ka. And then syempre, hindi naman lahat ng oras natin kay Opti palagi tayong masaya. Sometimes meron din kaguluhan, minsan meron din tayong problemang ma-encounter, not only for your problema para sa pamilya mo, sa sarili mo, sa mga makakasama mo. Kasi po, we are human wala naman talagang perpektong tao. So dapat pag nararanasan natin ito, ang gagawin lang po natin ay kailangan maging positive lang po tayo palagi sa kung paano tayo mag-respond sa buhay. Kasi po, actually talaga napakasaya po ang maging isang Optimian. But alam nyo dapat kung paano i-handle yung mga sitwasyon sa pag-Opti. Kasi
nakasalalay din yung pagiging successful mo sa sarili mo. Depende po yon sa pagpaplano mo sa sarili mo. Next po is yung step 3, which is take trainings offered by your company and leader. So, there is a saying na sabi daw, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. So, totoo po ito. Sabi nga dito, kung gusto mo talagang matuto, walang makakapigil sa'yo. Pero kung wala ka talagang time para matuto o parang ibig sabihin, wala ka talagang interest para sa sarili mong matuto ka, wala naman talagang ibang pwedeng makatulong sa iyo kundi sarili mo. Kahit ako as a leader, sabihin ko, hello, sabihin ko sa mga member ko, please attend the training, please attend yung mga Zoom link na ibinabato ko sa inyo. If wala naman talagang willingness para sa bawat isa, wala akong magagawa sa kanila. Kasi choice nila yun eh, kung gusto nilang makakuha ng knowledge or ayaw talaga nila. Next po is step 3, take trainings offered by your company and leader. So sabi ko nga, training again. Kailangan wag nating sayangin ito. And next po, yung step 4 po is make a killer action plan. So which is yung word ditong killer action plan is, hindi po ito yung literal na ibig sabihin po nito na papatayin mo agad. Killer action, hindi po yung papatayin mo. It means as a leader po, kailangan tayong mga leader, be patient tayo sa ating mga sarili. Kasi po, the word network is a group of people. Mga grupo ito ng mga tao. Sabi nga ni Mother Teresa, sabi niya, do not wait for leaders, do it alone, person to person. It is very important. So ibig sabihin, as a leader po, kailangan mayroon kang sariling decision making para sa sarili mo at sa mga grupo mo. Kung kailangan yung action mo, kailangan i-one-on-one mo sila, gawin mo po yon para sa kanila. And then po, dito na po din papasok yung, again, yung word na network marketing. Kasi po, dapat as a leader tayo po, alam natin kung paano natin i-handle yung mga problema. It's either light or difficult. Magaan man yan o mabigat ang mga problemang na-encounter natin. So, kailangan tayo mga optimian, mag-create lang tayo ng positive palagi sa mga nasasakupan natin, lalo na sa sarili natin. Maging positive lang tayo palagi. And next po is, yung step 5 and 6 are almost congruent. Parang magkahawig na din sila. Plan to action, review your action. So dito po is, your action po ito para sa sarili mo, sa grupo mo, sa pamilya mo. Then after po ng action mo, tanungin mo ulit ang sarili mo. Ask yourself, it is applicable or not? Ito ba'y applicable sa akin o applicable ba ito sa mga nasasakupan ko? Ito po ba is attainable or impossible? Kaya sabi dito po is, parang nasasabi ko din sa sarili ko na I'm very proud talaga to say thank you. Talaga po, super thankful ako to my coach, Sir Paul, Ma'am Hercel. Talagang dito ko talaga na-feel. Imagine, parang challenge niya lang ako last month na parang ako din sa sarili ko, hindi din po ako makapaniwala kasi super hectic din po yung schedule ko. But parang sa akin, sabi ko, sige, try ko nga, challenge ko din ang sarili ko. Last month, nakakuha po ako ng reward galing po sa mag-asawa, yung Oppo A12, worth 6K. So this is the first time na nakuha ko talaga yung reward ko. Kasi po, I brought CP, imagine, I brought CP na ito yung first time na nanggaling sa akin na hindi talaga nanggaling yung binili kong cellphone sa London. Which is London, alam nyo naman na hindi ko niloan. Ibig sabihin, ibinigay ng kusa, regalo pa sa akin. So, dahil po dyan,
Thank you. Thank you so much, Sir Paul. And sa palaging pagcha-challenge sa akin para maabot ko yung mga blessing na nakukuha ko sa ngayon. And next po is, punta na po tayo dito sa, naku, okay po. So, ito na po yung sunod kong topic is, which is low-cost startup. Pag sinabi po nating low-cost startup, it is you can completely start a network marketing business with little to no investment at all. Opo, that's true. Si Opti ay sa halagang almost 4,000, makakapagsimula po tayo ng sarili nating business. And then po, One Opti Lifestyle International, for me, is the best company. Why? Because we have package talaga. We have different packages. 3 packages, pero pag pinili natin yung silver package, super blessed na po tayo. If you know how to handle, kung paano mo ito papalakihin, yung capital na binitawan mo na 3,988, so magiging maganda po yung resultang maibibigay sa iyo. And another po is, based from my experience po is, yung silver package po, ang bilis magpa-pay-in. It depends upon for your charismatic effect doon sa mga people na makakausap mo. Depende sa strategy mo kung paano mo sila mapapasay yes sa Opti. So ganun lang po yung ginagawa ko. The next po is, the word is leverage. Sabi dito, every successful person or business takes advantage of leverage. Opo, that's true. Ang dami na po talagang mga successful na kilala po tayo dito kay Opti na hanggang sa ngayon ay ini-enjoy talaga ng sobra-sobra. Isa sa pinaka-idol ko si Sir Gab. Sabi ko nga minsan sa sarili ko pag nakikita ko yung mga post niya, minsan ang motivation ko sa sarili ko, someday, I wish maging Sir Gab din ako. Kasi hindi naman masamang mangarap eh. Kung mangangarap ka, lubos-lubusin mo na. So, parang, di ba, super nakaka-excite talaga si Opti. Kung alam mo kung paano siya tatrabahuhin, wala talagang imposible. Walang imposible doon sa mga taong nangangarap na tulad natin na nagsimula tayo sa walang-wala. Kasi isa doon sa idol natin, yung mga top uplines natin na hayag-hayagan ipinapakita nila yung mga resulta sa atin. And next po is, napakaswerte na natin sa company. Another opportunity is, napakabait na po ng ating mahal na chairman na si Mr. Marvin Barro. The opportunity, yung research ng products, I always, palagi kong binabasa talaga yung lahat ng binabato sa akin ng mga coach ko. Na-amaze talaga ako kasi po, hindi mo na kailangan ikaw mismo ang mag-research. Babasahin mo na lang, uunawain mo na lang, isi-share mo na lang doon sa mga kasamahan mo. And then po, super blessed din ako. I really appreciated talaga yung effort ni Ma'am Mira. Super ang sipag niya pagdating din po sa marketing tools. Ate Mira is a big help also for my team. Kasi siya po yung palaging nagbabato sa akin ng mga marketing tools pagdating sa flyers, sa Clearbook, yung mga TARP. Kahit sobrang lalim na ng gabi pag may-message ko siya, always instant yan, nagsisend yan sa akin. Because of that, ate, thank you so much po sa tulong mo sa amin. And sabi nga dito, isa pa sa word na yung leverage talaga, kahit ako super inspired na din ako kasi sa ngayon talagang na-experience ko yung sa sarili ko na nagtatrabaho ako, I started 10 p.m. minsan until 3 a.m. Why? Kasi po, kailangan magtrabaho ako gabi. Kasi online ngayon yung mga bata, walang available na computer, nandun sa 2 anak ko. So yung gabi, kailangan magtrabaho din ako para sa mga paperworks ko. And then po, another is super blessed na tayo. Kasi po, in terms of health, parang ako sabi ko sa sarili ko, buti na lang nag-Opti ako. Kasi malaking tulong talaga sa akin, kahit ako sa sarili ko, testimonial ko, kahit sobra ang puyat ko,
Mag-coffee lang ako niyan habang nagpe-paperworks ako, 2 sachet. And then bago ako matulog, umiinom ako, dinadamihan ko yung dosage niya. The next day, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko, parang hindi lang ako nagpuyat. So parang dun lang, super blessed na ako. Parang ang yaman ko na pagdating sa health. And next po is yung, wait lang, pati ako na din ako sa, no, wala dito. Next po is residual income. When we say residual income, it is yung galing po, comes from building an asset that continues to pay you after the work has been done. Ibig sabihin, ito yung income mo. Like for my example, para sa sarili ko, nag-salary ako, nagtrabaho ako. After na nag-deduct na sa akin yung GS ko, PhilHealth, and other insurance na pinasukan ko, yun na po yung residual income ko, yung net. And then po, meron pong 3 types of income. Meron pong 3 income na tinatawag. Una po, yung tinatawag po na active income. Active income is ito po yung services has been performed. Includes wages, tips, salaries, commission, and income. Ibig sabihin, yung pinagpaguran mo na. Kung halimbawa ikaw waiter sa restaurant, binigyan ka ng tips, napakabait ng customer na pumasok sa restaurant ninyo, nagbigay ng tips, ang tawag doon ay active income. Nagtatrabaho ka, meron kang, kahit iyan ay blue collar job or white collar job, so active income mo yon. So there is involved pagdating po doon sa tinatawag na material participation. Next po is yung tinatawag na passive income. Passive income is money that is earned from enterprise that has little or no ongoing effort involved. Ano yung mga passive income? It's pwede dito, halimbawa po dito, instant, nanalo ka sa loto or lottery, nanalo ka sa isang contest, sumali ka, beauty contest, may kaakibat na cash prize. So passive income yun. Next po is, may tinatawag naman na portfolio income. Portfolio income is income from investment, including dividends, interest, royalties. Ito na yung mga income natin. Halimbawa, pag marami na tayong pera kay Opti, pwede na nating pasukin yung portfolio income. Pwede na tayong mag-invest, like yung mga dividends. Kasi ito yung parang ibig sabihin, yung pera na yung papagalawin mo para sa sarili mo. And next po is time freedom. Meron din po tayong tinatawag, wala ba akong nalampasan? Wait lang po. Meron. Nadudiling na ako dito eh. Okay, portfolio income. The next is the word is flexibility. Kasi po, yung salita namang flexibility is, who just want more time to do the things they love. Ibig sabihin, tayo bilang isang Optimian dapat flexible tayo. Alam natin kung paano tayo mag-adjust. Lalo na sa paghahataw natin, kung may pupuntahan tayo, kung kailangan mong alisin yung tsinelas mo, kailangan alisin mo yung shoes mo, para makatawid ka, sa madaling salita, walang maarte dapat sa isang Optimian. Dapat love na love mo yung ginagawa mo. And then, ito na yung, the power of network marketing is that it can do and create the exact lifestyle. Pag ganito ka, hindi imposible na maibibigay sa'yo kung ano yung benefits na ibibigay sa'yo ni MLM. Dapat maging flexible ka lang pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Next po yung tinatawag na international business owner. So sabi dito, dito ko po kasi nating malalaking oportunidad natin kay Opti, meron tayong pwedeng makuha dito ng travel like local travel, international travel if
you are deserving naman. Kasi hindi naman yan ibibigay sa atin ng company kung lahat tayo bibigyan. Imagine more than 100,000 na tayong mga Optimians. Hindi po yan kayang ibigay ng company. So ito po ay ibinibigay doon sa mga leader po na deserving talaga, na sobra kung magpagod. So kailangan din magkaroon ng reward coming from the company. So sabi ko sa sarili ko, darating din ang panahon, mararanasan ko din yung mga local and international travel ko kay Opti. And another is, aside ng mga travel, yung pagdating sa international business owner ka, pag isa kang Optimian, walang imposible. Kahit nasa ibang lugar ka, basta may hawak ka ng cellphone, smartphone, laptop, naka-wifi ka, yung desire mo to win, na makapagpa-pay-in ka, nandun palagi. It's up to you kung paano mo siya tatrabahuhin po. And next po is another, yung another opportunity pagdating dito is, may nakukuha tayo or may nakikilala po tayo ng mga iba't ibang tao sa paligid natin. Na minsan yung mga taong nakikilala natin, hindi natin inaasahan. Minsan sila pa yung parang nagiging part na sila ng buhay natin. Natatouch din po tayo nila. Kasi dito sa Opti, ang turingan po nating lahat is pamilya talaga po. Next po is time freedom. Ito po yung gustong-gusto ko na Kaya lang sa panahon ngayon parang imposible pa. Pero sabi ko, parang may goal na din ako sa sarili ko kung paano ko makuha yung word na time freedom. So time freedom is a huge disadvantage of the traditional 9 to 5 is the lack of time freedom. Yes po, as an employed, as a teacher, I work more than 8 hours. Minsan parang sasabi ko sa sarili ko, nagtatrabaho na yata ako, 24, parang sobra na ako sa Ganun po talaga. Pero sanay na din po kami sa mga ganyang trabaho. Lalo na ngayon ay online kami, walang oras. Pag nag-send sa amin, yung mga heads namin, nag-expect agad sila na matatrabaho namin kasi online lang po yung work namin. Pero napakalaking mahirap din po para sa part namin. So dito po is time freedom. When you are a business owner, you are creating your own system. And as you build your downlines, ibig sabihin, time freedom, ikaw mismo dapat marunong kang mag-create ng sarili mong business. Marunong kang mag-create how to sell your products. Marunong kang parang yung pakikisama mo, dapat alam mo yan kung paano mo bibigyan ng magandang impact yung mga downlines mo or yung mga kasamaan mo. So para may halimbawa nga dito, yung cash flow quadrant, mayroon ditong 4 ways to produce income. So A is stands for employee. So bilong po ako dito. So may oras, nagtatrabaho ako, binabayaran ako ng gobyerno. After noon, nabayaran ako, wala na. So, ibig sabihin, okay, basta nag-perform ako sa trabaho ko, so yung gobyerno, babayaran ako based doon sa ginawa kong trabaho. Kung ilang araw po, for 1 month, 20 days lang yung pinasok ko, 20 days lang yung sahod ko. But, unlike kay Opti, kahit, kasi sabi ko nga, part-time lang ako, trabahuhin ko lang si Opti, Saturday and Sunday, sobra pa doon sa income na nakukuha ko as employed. Kasi po, pag sineswerte talaga ako minsan may isang araw talaga ako na nahihigitan talaga. Minsan na-amaze ako, imagine, sabi ko, wow, ang sarap naman ng buhay ko may 10,000 ako ngayong gabi. After ko mag-encode, na-excite talaga ako. Sabi ko, ang swerte ko parang sobra na yata, nahigitan na. Pero honestly speaking po, mga ma'am and sir, minsan talaga pag hinahataw ko si Opti, nahigitan na talaga yung sahod ko. Kasi my salary is more than 20,000 lang naman T3 position na ako, pumapalo lang po ako sa more than 23,000. Pero yung 23,000 ko, hindi ko pa siya nakukuha ng buo. Ang dami pa siyang deduction. Sometimes nga nagiging negative pa ako.
Kasi because of ang dami na kasing expenses, like yung mga bata, yung mga anak ko ay nasa kolehiyo na. And like naman po dito yung salitang business owner, you own a system. So ito yung, dito na papalo yung business owner, we are business owner, parang business na din natin si Opti. Sarili na natin ito, parang nakaka-proud din sa sarili natin. Imagine, 4,000 lang yung binitawan mo, may sarili ka ng business, and I'm very proud na sabihin ko, ay alam mo, may sarili na din akong business. So, ganun po talaga. And next po is self-employed. Self-employed, you own a job. Siyempre, mayroon kang sariling trabaho. Kalaban mo din dito, oras. Pag nagtrabaho ka, babayaran ka. And next po is investor. You own investment. Pag may pera ka na, sobra-sobra na yung pera mo, halimbawa, sobra na yung pera natin kay Opti, pwede na tayong maging isang investor. Pwede na tayong mag-invest doon sa different companies kung paano kumita ang pera natin. Pwede tayong mag-invest sa bank. Okay, sana mabasa ko pa. May okay po. Next po is support. Okay. The word support is, this is a people, helping people kind of business. There is a famous saying, in this profession, sabi nga, you are in business for yourself, but not but yourself. Totoo po ito. Sa pag-oopti natin, minsan, dito ko na nararanasan na minsan kailangan mo na din magsakripisyo para sa sarili mo. Minsan dumarating na din po yung time na minsan nakakalimutan ko, bakit sobra naman yung sobra naman bait ko, parang nakalimutan ko na naman yung sarili ko, hindi na ako nagtira. After that, iniisip ko na lang sa sarili ko, anyway, it's okay. Marami namang blessing na darating sa akin the next day. So, dito na yung pumapasok na din yung support. And sa support system, dito sa pag-oopti natin, dito na din papasok yung mga support sa atin ng mga coaches natin, yung mga crossline natin. So dito na papasok yung salitang support. And then, as you join a direct sales company, you become a part of a positive and motivated team or family that has you in their best interest. Opo, that's true. Totoo po talaga. Kasi sabi ko nga, super blessed ako dahil pumasok ako kay Opti. Nagkaroon po ako ng mga ate, kuya, nagkaroon ako ng pangalawang pamilya. In terms of difficulties, mayroon akong napapagsasabihan, mayroong mga advisor ako, despite of some problems. Kasi po lahat naman ng tao ay may problema eh. Sabi nga, pag wala kang problema, naku, magtaka ka sa sarili mo. Kasi baka wala ka na sa katinuan. So, normal yan. Lahat tayo may mga problema. Sabi dito, ano lang ang kailangan gawin natin sa sarili natin? Surround yourself only with people who are going to lift your higher. True. Bakit may picture na po ako dito? Kasi po, ito po yung napili ko kasi as of today, sila po yung mga bago kong colleagues. Kasi po, from formal school ako, nandito na ako sa non-formal. As of today, sila po yung mga colleagues ko, and this is my head, sila din po yung mga tao na sa kasalukuyan, nakakasalumuha ko, na nagko-contribute sa akin in order to lift my higher attitude and para maging successful din ako as a ALS teacher. So, napaka-importante din po yung mga tao, yung mga katrabaho natin in order maging motivated tayo sa ating gagawin. Next po is, another po is, ito naman po, personal development. So when we say personal development, a self-development plan can help us in all areas of life
whether personal relationship or professional endeavors po. So personal development, papasok na po dito yung mental aspect, psychological. So core aspect of life po, yung ano natin, pagdating sa personal development. So naulit ko po yung picture. Why po? Ito po ay masasabi kong personal development, dapat marunong kang makisalamuha, marunong kang makisama, not only for your colleagues, but also doon sa mga napamember natin kay Opti. Kasi po, based from my experience po kung anong uri ng tao yung pumasok sa akin, ako po ay nag-a-adjust, sinasabayan ko. One time nga is, minsan one time na-amaze ako, minsan sinasabihan na lang ako niyan nila, akala ko ma'am hindi ka ganito, akala ko. So ibig sabihin, pag ipinakita mo yung sarili mo na willing ka din mag down to earth, willing ka din makipagsabayan sa kanila, yung mga pumasok sa'yo, yung mga downline mo na pumasok sa'yo at nagtiwala, hindi po sila makakaramdam ng napakahalaga po yun Kailangan marunong kang mag-adjust sa iba't ibang personality ng tao. So sabi nga dito, successful people always have two things on their lips. Ang pagiging successful ng isang tao, meron daw dalawang bagay lang. It's either silence or smile. Totoo po. And then, ibig sabihin, smile to solve the problem. Pag may dumating na problema sa'yo, kung kailangan, smile mo lang siya. Smile mo na lang yung problema mo. And then, kung ayaw mong lumaki yung problema, make it silence ka na lang. But, hindi ko naman ina-advise na not all the time magiging silence ka sa problema mo. Kasi bilang isang optimian, may time na kailangan gamitin din natin yung isip natin para mabigyan nating action kung ano yung mga problema. Pero as a leader, alam na natin yung kung paano natin yung gagawin. Next po is training. So training is a social selling. You don't need any sales experience or any form of business background. Totoo po. Kasi po, ito pong training talaga, super blessed po talaga ako dito kay Opti. Like for today po, di ba? Ang saya-saya po, ang swerte po natin kasi po nasa bahay lang tayo, nagkakaroon na po tayong tinatawag na centralization training. So, it's up to us talaga kung gusto nating matuto, kung gusto nating maging successful kay Opti. And then po is, ang training kasi, sabi nga dito, you can teach people everything they need to know. The best you can do is position them where they can find what they need to know and when they need to know it. Tama. So, ganun talaga po. Kaya nga, ito yung ginagawa nila Sir Gap, nila Sir Lester, yung mga top uplines natin. Nagkaroon sila ng centralization plan na binabatuhan tayo ng mga different trainings. Kasi sila mismo, pinag-aaralan nila yan, may tamang plano sila together with our chairman kasi sila mismo, tayo din po ay parang pinag-aaralan din nila tayo. Ibig sabihin, inaalam din nila kung ano yung mga needs ng mga optimians in order para maging successful tayong lahat. Kaya lang ang problema sa atin, karamihan, hindi naman po lahat, pero meron talaga kasi experience ko na din yan Karamihan sa iba kasi is, acne din talaga. Minsan sasabihin, ay alam ko na yan, hindi ko na yan kailangan, alam ko na yan. And tapos naman ako ang taas naman ng pinag-aralan ko, bakit magti-training pa ako? Basahin ko lang, maunawaan ko na. So yun po ang maling mindset ng mga tao. Kaya parang mabagal yung personal development nila, yung professional growth nila kasi sila mismo ay negative sila pagdating sa mga training.
Kasi po, not only sa OPTI tayo kailangan mag-training, kahit sa as profession, as my profession, kahit ngayon, I always attended the training. Kasi po, yung training talaga is makakatulong yan para sa sarili mo. And next is the beauty in the business is that you get to decide whom you want to work with and whom you want a mentor. Dito kay OPTI, napakaswerte natin. Kung papasok ka kay OPTI, pwede kang mamili sino yung gusto mong upline. Hindi naman ibig sabihin mamimili ka, maging choosy ka. What I mean is, parang kung sino yung, kung kanino ka komportable, may choice tayo. May choice tayong gawin ang pag-o-opt-in natin. Kasi iba-iba naman kasi yung personality ng tao eh. Kasi na-experience ko na yan. Halimbawa, may mga din po akong gumagalaw sa ilalim ko, pero may time talaga na may lumalapit sa akin na, ma'am, kung papasok ako, gusto ko sa'yo. So, hindi natin mabiblame yung mga taong ganyan. Parang minsan, the word is choosy din. Ibig sabihin, namimili din sila kung sino yung taong, kung kanino sila komportable. And then, pag may lumalapit sa akin ng ganitong sitwasyon, wini-welcome ko siya, and later po, ibinabato ko ulit doon sa leader ko. Parang ibig sabihin dumadaan muna siya sa akin sa ilang proseso. Then after, nilalapit ko doon sa leader at ipinapakita ko doon sa lumapit sa akin na your impression is mali ka doon sa taong parang mali ka doon sa naisip mo kung anong klase yung taong yon. So after noon, nagkakaroon na po ng collaboration, nagkakaroon na po ng magandang samahan. So yun po ay isa din po yung magandang technique para matulungan natin yung mga ganitong tao. Next po is personal branding. So, please take a look po yung mga picture. Pagpasensyahan nyo na hindi ako masyadong magaling sa mga pag-edit. So, personal branding is you are branding you and your values and what you stand for. So, mayroon akong dinagdag po ditong quotation is, carve your name on heart, not tombstones. A legacy is etched into the mind. Po. Kung mapapansin po ninyo dito, this is si tatay po from Ginakban, one of my OPTI users po na natulungan po namin siya na 2 weeks na ibinenta niya na po yung kalabaw niya para daw po pumunta na sa Maynila at magpa-opera. And then ito po, ang pamilya po nito ay lack of knowledge po sila. Hindi naman po sa pero dun po kasi ibig sabihin hindi talaga nila alam kung paano pumunta sa Maynila. Hindi nga nila alam kung ano yung hospital na pupuntahan nila kasi yung doktor binigyan lang po sila ng referral na pumunta kayo dito. Then po, one of my leader po is nakilala siya. So, hindi ko po siya sinukuan. Si tatay po is, ang problema nito ay nagkaroon po siya ng eye tumor. So, pinagamit ko po siya, nagsimula po sa 3 bote at ako din po ay na-amaze sa nangyari sa kanya. Kasi, basta, I always, palagi ko siyang pina-follow up through call. Sabi ko, ano bang nararamdaman? Sabi niya, ma'am, ang healing crisis sa akin, ma'am, pag umiinom ako, parang ang mata ko ay lulubog, parang pailalim daw yung eyes niya. Sabi ko, oh, that's normal. Maganda yung effect sa'yo kasi nag-e-effect na yung OPTI juice. And then the next day, I called him again. Sabi niya, ma'am, ang dami pong lumalabas sa bibig ko. Yung iba ang lansa. And then ang dami pong sipon. Sabi ko, oh, that's good ulit. Sige lang, okay lang. Idura mo lang. Hanggang sa madaling salita po ngayon po ay magaling na siya. Kaya super happy po ako. This is parang ibig sabihin, ito na yung nakaukit na sa puso ko, di ba? May natulungan na tayo because of the OPTI juice. And another one is, this is si Lola naman po ito, from Iriga. Siya po ay gusto niya lang maging healthy siya, health conscious siya, gusto niyang maging
healthy siya. So na-amaze po siya kay Optijuice, nag-member siya sa akin. But the purpose of this lola talaga, sabi niya sa akin, "Ma'am, pwede po bang tulungan mo ako? Yung anak ko po is may malalang sakit eh. Taon na po pabalik-balik siya sa doktor, hindi siya mapagaling-galing. Hindi po ma-identify kung ano yung sakit ng anak ko. So luckily po, pinuntahan ko during that time yung anak niya. So on the spot, yung araw na din yon, nag-pay in din po yung anak niya. And good news po sa inyong lahat, yung anak niya po ay nakakaramdam na po ng kaginhawahan dahil po kay Optijuice. Pero hindi po ma-identify ng doktor kung ano talaga yung sakit. Kahit ako'y wala din idea. Basta ang sabi ko, just take Optijuice, inom ka lang ng inom, kasi pag maganda yung resulta, magagaanan ka. So luckily po, hindi naman po tayo nagkamali sa product natin. Maganda po ang resulta sa kanila. Next po is impacting lives. So kanina nga, nakita nyo yung mga iba't ibang testimonial ko, this word is impacting lives. Ibig sabihin po, hindi po impacto ha. Okay. So when we say impacting lives, you were born to make an impact. So ito pong mga taong ito na nakikita nyo, after ko po nag-OBP, kasi nasiyahan po ako sa kanila, gustong-gusto nilang malasahan si OptiCoffee, nag-sacrifice po ako. Parang, o sige, bigyan ko nga kayo ng tigi-isa ha, para makapag-coffee tayo. So, ibig sabihin, in a simple way, you create an impact. Parang, nakikreate ka sa sarili mo ng, syempre, ang sarap, di ba? Ang sarap makatulong eh. So, mayroon satisfaction po na naramdaman yung mga kausap ko. Kasi okay naman eh, magbigay ako sa kanila, hindi naman naubos yung isang box ko dito ng OptiCoffee. After nun, ang saya-saya nila. So, meron din after ng pagbigay ko dito, meron din po ditong nag-member. Sabi nga dito, in a gentle way, you can shake the world. Yes po, in a little way, you can shake the world. Kahit anong paraan, pwede tayong ma-shake natin yung mundo. So, very literal pero it's up to you po kung ano pero napakalalim po ng salitang yan kung isa sa puso natin. Next po is meron tayong tinatawag na basic principles of marketing. So, pagdating po sa marketing, under the word marketing, nandun po sa ilalim niya yung word na product, price, promotion, and place. So, the product you sell, alam naman natin eh, yung mga Opti products natin, yung kay Opti, yun ang dinadala natin. And then, yung product natin, syempre, yun po yung sinesell stock natin sa tao, binabargain talaga natin, ibig sabihin, ipinapakilala natin sa mga tao. But, see to it na pag pinapakilala natin yung product, dapat alam natin yung mga contents behind the product. Kaya nga, palagi tayong inuobliga ng training, yung tinatawag na IPT. Kasi po, napakahalaga na dapat mayroon kang knowledge pagdating sa product. Kasi po, may time kasi na yung mga kausap mo, tatanungin ka, paano kung aanga-anga ka? Simpleng tanong nga, hindi mo masagot. Paano mo pa sila hindi mo alam yung sagot. Pero honestly speaking din po sa inyo mga mom and sir, not all the time, kaya ko din sagutin. Pero, ang kagandahan lang yan natatabunan na lang ng personality ko. Hindi rin nila ako nahahalata na minsan kung mali din ang nasasagot ko. Kasi alam ko naman sa sarili ko, sabi ko sa sarili ko, pag nag-OBP ako nagko-complain, hindi naman alam nila kung ano yung nasabi kong mali doon. Kasi we are human, hindi naman talaga tayo perfecto. So, normal po na magkamali tayo. It's okay kasi part na din po yon ng learning natin.
Another po is yung price. Kanina may nabasa ako na binato sa GC natin, sa iba't ibang GC natin, na pinaalalahanan tayo ng company pagdating sa price. So totoo yun po. So kailangan sundin po natin yung mga protocol ng company pagdating sa price. Huwag naman talaga natin ibagsak yung presyo para lang makuha natin yung kausap natin. Ibig sabihin, dapat sundin natin yung mga tamang proseso ng company, parang tayo ay may isang galawan. Kasi kung isa kang optimya na ikaw din ay pasaway, hindi ka nga marunong sumunod sa company natin, magka-create ka din po ng a little kahihiyan din sometimes, pero minsan nagiging big impact din sa company. So, ganun po yung pagdating sa price. Next po is place. Okay po, place. Pag isa kang optimyan, mararaket mo yung network business mo. Pag nagsimula ka, hindi mo muna kailangan ng isang lugar. Kahit nasa bahay ka, kahit saang lugar ka, nagtatrabaho ka, you can sell your products. Kahit sa daan ka, kung sino makasalubong mo, as long as na may bit-bit ka, syempre. Kasi dada ka ng dada, kung wala ka namang produktong ipapakita, paano ka mabibentahan? Ibig sabihin, hindi po kailangan yung lugar. Magagawa natin yung networking business as long as na kaya mo itong i-handle in the right place, in the right situation also. Next is promotion. Promotion is promoting the product. So pinopromote natin yung mga iba't ibang products natin. Like yung choco natin, yung Opti Choco, natikman na namin. Because of Sir Paul, talagang nag-request ako the other week and super love talaga ng kids. Nag-experiment pa yung mga bata, ginawa nilang yung pig shake nila. Super ang sarap po, magugustuhan talaga ng bata. So maging lang tayo, ikaw mismo, dapat marunong ka din mag-experiment ng product mo. Why po? Kasi sa pakikipag-usap mo sa mga tao, mai-share mo sa kanila. Like yung choco drink natin, magiging patok na patok po yun sa mga kids. So, mai-share mo sa mga mother, pwede nyo pong gawin ito, i-shake ninyo para sa mga bata. Okay. So, next po is promotion. Ang promotion, not only yung oral, yung ikukwento lang natin, ang pagkukwento is another strategy din po ng promotion. Pero meron na tayong ginagawa, di ba? Mga radio, sa bawat lugar na sasakupan natin, nagpapakilala na tayo. So, the word is advertising. Promotion ng ating mga product. So, ito po ay big help din sa ating lahat. Kasi natutulungan tayo Kung sa lugar na yon may advertising na, di ba? Pag napakinggan na po yun ng mga taong nasa lugar nyo, nasa sakupan nyo, syempre lalapit na yon sa iyo. So, very thankful tayo sa company, sa ibang mga top-up leaders natin. Dahil po dyan, pinupunduhan talaga nila. Next po is, meron po dito akong some quotes from Mr. Robert Kiyosaki. Sabi dito, if you want to be rich, think big, sarap maging maya. Hindi naman, kung mangangarap, as I said, ibig sabihin is, hindi naman masamang mangarap. Kung mangangarap ka man lang, lakihan mo na. O, diba? Next is the world is full of smart, poor people. Ang ibig sabihin nito, sa dami-dami ng taong nakakasalamuhan natin, ang iba kasi sa mga tao, hindi lang nila alam kung paano gawin yung buhay na magiging, ibig sabihin, magkaroon ka ng magandang resulta para sa sarili mo. Minsan, ang isa ditong may halimbawa ko pagdating po sa tinatawag na financial literacy sa paghahawak ng budget. So, dapat maging smart tayo kasi nakadepende yung pag-asenso natin sa attitude natin. And next po is, losers are people who are afraid of losing. So, ito din po ay positive vibes din ito para sa sarili natin. Huwag po tayong matakot na magkamali. Sa pag-opti, nagsimula ako dito, mali-mali din ako. Pero yung pagkakamali
ko, yun po yung naging challenge ko para lalo kong i-improve yung sarili ko. Parang ibig sabihin, stepping stone ko yun. Ay, ito pala yung itsura ko during that time. Ay, ito pala yung ano ko. Ay, next time, babaguhin ko. Ikaw mismo dapat magaling ka din mag-critic para sa sarili mo. Ano yung mga kailangan alisin mo? Ano yung kailangan mo i-improve pa? Next po is the highest people in the world look for and build networks. Everything else looks for job, according to Robert Kiyosaki. Yes po, totoo. Ang daming tao na sa kasalukuyan ay naghahanap ng trabaho kasi nasa Pilipinas tayo, ang daming unemployed dito sa atin. Kaya ang swerte na natin, may trabaho na tayo, kay Opti, may sarili pa tayong business. Next po is, one of the best ways to make changes in your life is to change your environment. This then changes you. Opo. Si Opti ang kasagutan para mabago ang ating buhay. Mabago ang environment natin. Kung sawa ka na dyan sa tinitirhan mo na hindi kayo komportable. So, it's time to naman na mangarap tayo. Sabihin natin sa sarili natin, balang araw aalis ako dito sa lugar na sa lugar namin. Gusto ko maging like Sir Gab din ako ang bahay ko. So parang gawin mo motivation yung para sa sarili mo. Change your environment. Huwag kang makontento lang kung ano yung meron ka sa kasalukuyan. Next po is, successful people take big risks knowing that they might fall hard but they might succeed more than they ever dreamed to. Okay po. Lahat ng mga nagiging successful na tao, lahat po ay maraming hirap na pinagdaanan. Lahat po ay ang gaganda po ng kwento nila. Hindi lahat ng kwento ng buhay nila ay masaya. Ang dami din po dyan mga kwentong mga sad story sa buhay nila. Pero yung kwento ng buhay nila, yun po ang nagpapasarap pag yung time na nandun ka na sa tuktok ng tagumpay, parang sasabihin mo na lang sa sarili, itong mga bad experience ko ay isa na lang itong magandang alaala ng kwento ng buhay ko kasi yun po ang nag-serve ng challenge para maabot ko yung mga pangarap ko.